Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at kapatid. Um, ang mahalagang isipin po ng mga magulang pagdating po sa pagpoproteksyon sa ating mga anak. Dahil nga po, bunsod nga po ng mga pangyayari na nagaganap sa ating bansang Pilipinas. At sana'y sundan ninyo ako, nais kong himayin iba't iba at bigyan ng payo at talakayan. Well, I think I'm capable na magbigay din ng mga payo because I know what I'm doing at hindi pagmamakatalino, hindi ano ho ba yung welfare ng mga kabataan ng ating mga anak, ang kapakanan nila ang dapat nating pagtuunan. Okay? Alam natin ang DSWD, yes, pero hindi patas sa lahat. Ako, I believe, kasi may mga experiences na kaming ganyan. So, oo, tinitingnan nila yung welfare ng mga bata. Pero, kung minsan, halimbawa sa mga hiwalayan ng mag-asawa na napapanood natin sa mga Rapi Tulfo, diba? Kung minsan talagang tinitingnan nila kung kanino mailalagay yung bata sa masaligtas. Tama po yan, napakagandang bagay yan. At dapat kahit anumang mangyari, hihingan ng payo at suggestion dahil sila eksperto sa ganyan. Okay? Basta't wag lang papanigan, ano? Meron naman tayo nakita ng mga medyo mahirap naman yung kinapuntahan ng bata pero ligtas ang bata, hindi malalagay sa rape, hindi malalagay siya sa kamanyakan, okay, kapag nagkahiwalay yung mga magulang. Well, siyempre hindi mo masisising maghiwalay dahil magkaibang tao na nagsama, nakaproduce ng anak. So yung isa ibang isip, halimbawa gusto niya mambabae, iwanan ng pamilya, o di kaya yung babae manlalaki na manlalaki, iwanan ng pamilya. So they don't design themselves na magkaisa para sa kapakanan ng bata, magtulungan. No, hindi, lagi nagkikitaan ng mga kakulangan, hindi yung ano ang mapupunan nila para sa kapakanan ng mga bata at ano ang gusto ng mga bata. Yun ang welfare ng bata. Kaya maraming mga galing sa dysfunctional families na nagkahiwalay, tapos naging pabayapa yung kinapuntahan ng bata, lalong napariwara. Hindi man siya naghahasa dahil hindi na nga buo ang pamilya, wala pang kalinga ang magulang, hindi na ibibigay yung basic needs or yung kulang man sa basic needs, yung bang pangangailangan emosyonal ng bata. Kulang, walang pagmamahal, pabaya yung kinaiwanan, halimbawa yung kinaiwanan niyang magulang ay lasinggero, babaero o lalakero, di lalo na na-diskrel yung bata. Lalo nang ang dami kong alam na ganyan na nainiwan na lang sa tita ng mga nanay at tatay nila na pareho nagtatrabaho sa abroad o magkahiwalay yung kanilang magulang talaga, naghiwalay na at hindi na magkasundo, iniwan sa tita, lalong na-diskrel. Alam niyo kung susundin lang natin yung aral ni Kristo sa tamang pagmamagulang, maganda, yung mga bata ay hindi maliligaw. Pero kung ang magulang ay may kanya-kanyang pangarap, kanya-kanyang gustuhin, hindi nila alam ang kristyanong pagmamagulang, gagawin nila ang gusto nila kahit maapektuhan ng bata at susuklian na lamang nila ng pera at patawag-tawag. Hindi ho ganun. Hindi ho kung yung kasi kayong mga walang kwentang magulang, hindi nyo tinatanong kasi yung mga anak ninyo kung anong gusto nila, ano ang makaka-shape sa kanila, ligtas sila, payapa sila. Hindi, ang magulang kasing siraan tuktok, kung gawin ang gusto nila, gawin ang gusto nila. Hindi nila iniintindi mga walang puso yan, hindi, may kaluluwa pero kumbaga kaluluwang pa-imperno, kaluluwang mga ang tawag doon yung hindi paakay sa Diyos, hindi sinusunod yung pagmamagulang na nais ng Diyos. Hindi sila inaakay ang mga anak sa aral ng Panginoon upang pagtanda ng mga bata ay hindi malayo sa aral ng Panginoon. Hindi ikinikwintas, pinupulaseras ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos sa mga anak. Hindi nila nilalagay sa tarangkahan, gate, pintuan, bintana, bago kumain matulog, naglalakad. Hindi sila mabuting patutuo ng kanilang mga anak. Ang mahalaga yung layaw, gusto, hilig ng katawan, sexual, yaman, yan ang hangad nila. Pero iwanan muna mga bata, pabayaan, maging masamang patutuo sa mga anak.
Yan ang mga karumaldumal ho. Okay. Sorry ha. Kasi hindi nila iniintindi yung magiging epekto nito sa kanilang mga anak. Tapos nakabaril na naksak ng bully ang bata. Alam nyo ho, kailangan ng mga anak yung pagmamahal, yung malasakit, yung kalinga, yung proteksyon ng magulang. Na kahit sila ay mahirap, pero mahal sila. Merong magtatanggol sa kanila pag may bubuli, pupunta ang magulang sa eskwelahan at sila ay checkin, kakausapin ng teacher. So, kakausapin yung batang nambubuli. Ganyan ho ako. Sabi nga na Papa, nagpunta ka naman doon, di mo naman inaway yung batang nang bubuli sa akin. Hindi, pinayuhan ko, inakbayan ko, huwag kayong mag-aaway ha, ako ang papa ni ganyan. Eh di hindi na sa awayan, hindi mo kailangan bugbugin yung bata, kundi yung bang you have to show yourself para makita ng anak mo na nandoon ka sa time na kailangan niya. Eh paano yung mga magulang na nasa abroad, puro pera lang, puro payo lang, iba yung topic, iba yung yakap, iba yung nandiyan ka sa time na kailangan nila. Kaya sila nagkakaroon ng mga barkada, napapabarkadang mali, hindi rin nila napipili yung barkada. Napapamali sila ng napupunta sa pag-iibigang hindi pa dapat, kaya nabuntis. Nabuntis na naman. Marami hong ganyan. Magising na ho kayo mga magulang kung hindi pa kayo Kristiyano ha. Nasa bulok kayong gawain, bulok na manggagawa, bulok kayo na ng mga aral o mga simbahan. Maghanap kayo ng matuwid na may aral ni Kristo ang dala, may pamumuhay na tama, may aral na sa tamang pagmamagulang, may aral sa tamang mga pagiging anak, ha? At sila ay lahat lumalakad sa Panginoon, nag-iingat, hindi makamundo, hindi libang-libang na makamundo, hindi yung ginagawa yung mga bagay na hindi pa dapat nilang gawin. Aral sila, nakikita kasi sa magulang nila yung matuwid at malasakit at yung may takot sa Diyos at may espiritu ng Diyos. Yung anak nila ganun din. Pero kung ang ipokrito ang magulang na Kristiyano lang sa simbahan, kahit may activity pa siya sa simbahan, pero paglabas niya, nakikita ng anak niya yung kabulukan niya, pagluloko niya, pagnanakaw niya, pagiging malupit niya, ay yung anak niya, bubukangkang yan, yung anak niya ay magiging manunusok yan, magiging makamundo kasi walang guide, walang mabuting modelo ng magulang. Ang magulang ho ay modelo, kaya sabi ng Panginoon sa Ephesians na mga bata, igaling nyo yung mga anak, ang inyong magulang yan ay hahaba buhay, giginhawa. Tapos kayong magulang, huwag nyong pasasakitan yung anak, huwag nyong hahayaang masipayo sila. Okay? Kasi ang magulang nagiging sipayo talaga kung walang Diyos na hindi pa nagsuko. Ay, manginginom, maglalasing, manunugaw. Sorry, ang dami tayong kaibigan ganyan, pero hindi sila pinatatamaan natin. Yan yung aral ng Diyos na kaya ako nagbago sa mga ganyan. Dahil nahahawahan na yung anak ko, ayoko maranasan niya yung sa sugal, ayoko maranasan niya yung bisyo, yung naayaw ko pero ginagawa ko, pero nakikita nila. So kailangan kong kalimutan yun, kailangan ko yung baliktarin ng pagkatao ko para sa kanila. Dahil iyon ang nais ng Diyos, yun ang lagi ko sinasabi sa kanila. Kaya ako nagbago dahil sa Diyos, dahil yun ang gusto ng Diyos, susundan nila yun sa pamimili ng magpapangasawa, sa pamimili ng direksyon na nais ng Diyos, yun ang gawin. Sa panunukso ng diablo sa pera, tukso, sexual, huwag kang patutukso upang ang anak mo ay hindi matukso. Pakita mo ang Diyos ay tumutulong, kumikilos, siguraduhin mong may relasyon ka, may karelasyon ka Diyos na nagbabago, tumutulong sa'yo. Pero kung walang susundan ng mga anak. Well, syempre una, gusto ng mga anak, buo ang pamilya. Hindi nila matatanggap na magkahiwalay. Tahimik lang yan. Anak, maghiwalay na kami ng nanay ninyo o ng tatay ninyo. O, ganito kasi ganyan. O, di yung babata, hindi lang makaimik yan. O, tatanggapin na rin yan dahil nakikita niya nag-aaway. O, ganun. Pero wala. Malaki epekto, malaking dagok. Sila ang casualty. Kaya nga lang, wala kang magagawa kapag hindi magkasundot, hindi isa ang Diyos. Magkaiba ang Diyos nila. So, kung parehong walang Diyos, di lalong malala. Kanya-kanya. Pero kung may maiwan na may Diyos, o di yun ang maganda. Marami tayong nakitang ganyan na mga nakasama natin sa simbahan noon na hindi na sila gumawa ng mali, hindi na nila dinagdagan ng mali, hindi na sila kumuha ng panibago para yung anak nila ay magabayan ng tama. Okay? Nakikita ng mga anak yun at mahal nila yung mga magulang na gano'n na nagsakripisyo, nagmahal. Tayong magulang, hindi pwedeng gawin na lang natin gusto nating gawin sa ikasisiya natin. We have a task, a responsibility sa harap ng Panginoon kung paano tayo
magiging mabuting magulang. Pero kung ayaw natin maging mabuting magulang, o ayaw natin maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano, nasa atin. Kaya ang hindi tumupad sa kalooban ng Diyos, hindi maliligtas. Ang hindi sumunod, hindi maliligtas, maski patanggapin mo si Kristo na 1,000 beses kung nagpatuloy ka sa pagkakasala, pagsipayo ng anak, magpatuloy ka sa pamumuhay ng makamundo, yung gawa ng makamundo, na libang-libang na makamundo. May libang-libang na Kristiyanong type na gusto ng mga alagad ni Kristo at ni Kristo, yun ang gawin nyo. Kaya yung sinasabi ng tao, hindi, mahirap na brothers yung mga kabataan yun, iba na, yung cellphone, ganun. Hindi. Sabi ko, kung matuwid kayong magulang, matuwid kayong lola, matuwid ang inyong pamumuhay, at nakikita ng anak at apo ninyo sa buhay ninyo, ang anak ninyo at apo ninyo ay susunod. Kung tama ang pamumuhay ninyo. Dumaan man sila sa dagok ng buhay, naintindihan nila at naturuan sila ng relasyon, hindi ritual sa simbahan na palingkod-lingkod, pakanta-kanta, pa-aten-aten. Hindi ho. Marami tayong nakitang ganyan na paanay ang aten, panay ang ministry, pero dahil nga hindi patuloy na nagsuko ng buhay, dahil walang nagturo sa kanila ng tamang pamumuhay na nais ng Diyos, ng tamang pagsuko ng buhay, tamang pagtalikod sa kasalanan, tamang pagiging anak ng Diyos, hindi rin lang sila tunay na naging anak ng Diyos. Hindi sila napatawad at hindi sila tunay na binabaan ng Espiritu Santo at hindi sila tunay pang naging Kristiyano. Kasi hindi ko mo nagsimba ka na may krus, may Biblia, ay Kristiyano na iyon. Hindi ko mo nagsasalita ng tungkol sa Diyos, ay Kristiyano na iyon. Hindi ko mo may alam kang verse o may ginawa ka sa simbahan, ay Kristiyano ka na. Makikita kapag ikaw ay follower at talagang mananampalatayang tunay at ikaw ay sumusunod na tunay sa Diyos at ikaw ay may Espiritu ng Diyos and God is literally talking to you inside of you. Templo niya ang iyong katawan. So maipapayo ko, yun sana ang unang hangarin ng magulang, no, yun magaganap sa buhay niya, yung pakikipagrelasyon sa Diyos para maituro niya sa anak upang makita ng anak sa buhay niya. Sa magulang naman, siyempre kung talagang nahiwalay at talagang magkahiwalay na at yung isa ay ayaw bumalik sa Panginoon, sa pamilya, ay kailangan tutukan ng mga bata upang hindi nila manahin, gayahin o yung nangyari. At yung kung mayroong kasamang ginagawa ang tatay o nanay, huwag nilang i-apply at turuan sila maging malinis sa harap ng Diyos at gawin yung tama at makarelasyon una ang Diyos bago ang magulang. Dahil para malaman nilang kahit pala may nanay o tatay ako naiwan na kasama ko may takot sa Diyos, gusto ko makilala yung Diyos na sinasabi niya at makarelasyon ko rin dahil nakita ko sa buhay niya. Yun ang unang ituro, hindi yung makamundo o yung tatay lang ang makilala o nanay lang ang makabanding niya, kundi makabanding niya yung Diyos na lumikha sa kanya at yun ang magpasunod sa buhay niya sa kung ano ang nais ng Diyos sa buhay, sa pagkakalikha sa kanya. Ang magulang, pahiram lang yan ng Diyos upang alagaan, pero kung magulang gamuwa ng anak, nagkabuntisan, hindi naman nagpakamagulang, well, hindi yan maliligtas. Pahiram lang yan. Kung sabi ng Bible, kung iwanan mo kayo ng inyong mga magulang, ang Diyos ay nandyan, na siya ang lumikha talaga. Pasaway man ang magulang, may Diyos. Sa kabilang buhay, saglit lang yan. May buhay na wala hanggang kayo, na walang kaligayahan hanggang. Kaya yun dito, pansamantala lang. Pwede mamatay tayo bukas sa isang buwan, hindi natin masasabi. Kaya kung magkaanak tayo, magkapamilya, akayin sila. Maging mabuting magulang upang hindi sila mabiktima ng demonyohan ng mundong ito, ng kasamaan ng mundong ito. Huwag tayong do not conform, di tayo makikaayon sa masamang takbo ng mundong ito. Yan ang aral ng Diyos. Kaya kung hanapin yung tamang turo, tamang aral, tamang pamumuhay, tamang gabay, tamang taga-akay, tamang grupo, tamang kasamahan, na talagang sa Diyos. Hindi yung pa-Diyos-Diyos kuno, hindi. Lumayo kayo sa mga mahalay, manyak, pinagkakaperahan ng gawain ng Diyos, mga magnanakaw na bubuhay sa kasalanan. Layo. Pinapalayo kayo ng Diyos ni Kristo sa mga taong ganyan. Huwag kayong makikikain, huwag kayong didikit, mahahawa. Kaya marami nagkahawahan sa mga bulok na gawain yung mga wala talagang Diyos talaga na gawain. Wala, may Biblia, may Bible, may aral, may kanta, pero walang Diyos. Kaya delikado yan sa mga anak natin. Minsan dyan pa sila nagagahasa, minsan dyan pa sila pinagminomolestya, diyan pa sila nakakakuha ng masamang pamumuhay. Hindi pamilya, kundi mga kambing, hindi tupa ng Diyos.